Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat makapangyarihan Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na amin nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, na dakilat sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Loobin mo nawa na kami po inyong samahan, iyon at yung mapagpagpagimalang kamay, kabuti ng lahat ng aming pangangailangan. Inyo pong pagalingin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nanghihina at nabibigatan, inyong pag-aaning palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang may tataas, ipagkaloob mo po at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balitang ating iyahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat po ng makikinig at makakarinig ng mensahe at pahayagan ng Diyos, upang ito'y maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalahan, kapangyarihan at walang tigil na biyay papapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Luke chapter 6, verses 17 to 26. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kabanatang 6, simula talatang 17 hanggang 26. At ganito po ang mababasa ng Ebanghelyo sa wikang Ingles. He went down with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples was there, and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coast of Tyre and Sidon, who had come to hear him and to be healed of their diseases. Those troubled by evil spirits were cured, and the people all tried to touch him, because power was coming from him and healing them all. Looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you, and reject your name as evil because of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their fathers treated the prophets. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when all men speak well of you, for that is how their fathers treated the false prophets." Palakpakan po natin ng malakas ang buhay na Diyos. Bumaba si Jesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad,
at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahito siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang Parang nagalaw ko to. makapagpagaling ng lahat. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayo mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayo mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayo mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y pinapuputan, pinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay pinasusuklaman. Magalang kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa ama ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa ama ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo magugutom. Sa ama ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magdadalang hati at magsisitangis. Sa ama ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat kayo din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Ating palakpakan ang buhay ng Diyos. At pwede na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. Kumapagiging pagkata. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At ngayong gabi, huwag ho kayo magtataka kung bakit pumapatak ang ulan. Kung sa mundo, ang ulan daw ay dala ay sakit, subalit sa mga nananalig kay El Shaddai, ang ulan na yan, biyaya ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Dahil po, araw ng bukas ay ikalawang Martes. Magkita-kita ang mga manggagawa ni Yahweh El Shaddai sa El Shaddai International House of Prayer bago mag-ikadalawa ng hapon. Wala na yata ako sa mga manggagawa. By the way, habang ako'y nasa gilid, sinabihan po ako ni Sister Tina, tapusin ko daw ng before 7. Bakit nga ba? Mayroong mahalagang pag-uusapan daw ang mga kamanggagawa dito sa lugar na ito. Sa bagay, dahil ngayon po'y Pebrero at yes, no? At sabi ko nga, dahil simula ng panibagong linggo na puno ng biyaya na galing sa Diyos. At hindi lang yun, susundan pa ng walang tigil na biyaya at pagpapala buhat sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen.
Kung huwag kayo magtataka kung bakit hindi Facebook Live ang ginagawa ko, sapagkat ang nakikita niyo po, video recorded lang. Kaya, iti-premiere din sa YouTube channel ng Kapahayagan TV ang itotok ko ngayong gabi. At iti-premiere mamaya. Kung hindi mamaya, maaaring bukas ng gabi sa Kapahayagan TV at UGC YouTube channel para ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos ay mayabot sa bawat tagapanood. Amen. Ulihin natin ang malakas ang Panginoon. Ang ulo ng makalangit na balita, ito po ay 2 serye. Ang pamamagatan ko po itong 2 serye nito, Blessed and Woes. The blessings and the woes. Ang mapalad at ang aba. At ang mapapanood sa YouTube channel ng Kapahayagan TV at UGC ay itong unang serye ng paksang ito. Blessings and woes. The blessed and the woes. Ang mapalad at ang aba. Isinaysay ng mabuting balita na ating natunghayan kung saan makikita po natin itong winika ng Panginoong Hesus sa mga taong mapalad maging sa aba. So, kung saan ito pong natunghayan so sa verse 20 hanggang verse 23, ito po'y mga maiksing talata ng the Beatitudes. Amen. Ito'y maiksi sa lahat ng Ebanghelyo. Ito po ang pinakamaiksing mensahe ng Panginoon tungkol sa tinatawag na the Beatitudes of Jesus. Amen. Kung saan nahahati ito sa 2 itong Ebanghelyong ating natunghayan. Una po ay ang pagputungkol sa mga pagiging mapalad at ang ikalawang tagpo na ibabahagi ko sa mga susunod na araw yung tinatawag na mga taong sinasabihang sa aba ninyo or woe unto you sa wikang Ingles. Pag ngayong gabi, ibabahagi ko po sa inyo 5 kinds of being blessed. The 5 kinds of being blessed. What kind of blessed Jesus told? Una sa lahat, higit sa lahat, the first kind of blessed is those who are poor, for theirs is the kingdom of God. Makikita po natin sa Luke chapter 6 verse 20. Sabi dito, blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Wala na yata ako. Amen. Lahat ng mga aba, lahat ng mga dukha naghahari sa puso at isip ang ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Tanungin mo ang iyong katabi, friendship, Friendship. naghahari ba sa iyo
ang Diyos. Anong tugon ng inyong katabi? Purihin natin ng malakas ang Panginoon. Tayong mga mapalad, tulad ng mga disipulo ni Kristo, mapalad kayong mga dukha. Sa ibang Tagalog translation, mga maralita, sapagkat nagahari sa inyo ang Diyos. Amen. Amen. Mabuti pa mga dukha, hindi lang sa pisikal na pagkatao, kundi sa espiritual na pagkatao. Bakit kamo? Sapagkat ang Diyos ang siyang nagahari sa bawat isa. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Kahit patakin man ng ulan na doon sa butas ng bubong, hindi natin dapat intindihin. Sapagkat ang patak ng ulan na yan, hindi ulan ng sakit. Ito'y ulan ng walang tigil na biyaya, pagpapala at himala ni Yahweh. Amen. Marami sa atin, dukhang-dukha ang kalagayan, akala nila wala silang pag-asa. Amen? Amen. Ang tanong ay bakit? Sapagkat kung inakala ng mga taong nasa dukhang kalagayan ay walang pag-asa, ang pag-asa ay nanggagaling sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Yung mga pumalakpak kay El Shaddai, may magandang bahala yan na narating kaginang sa kanila. Amen. Amen. Now, ano naman po ang pangalawang uri ng pagiging mapalad? The second kind of blessed is found in Luke chapter 6, verse 21a. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Ang ibig sabihin, yung mga nagugutom, bubusugin ng Diyos. Saan? Sa kinakaing sandwich na may palamang strawberry jam? Maraming ko na lang tumukuan mo, brother. Hindi. Saan po? Sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, saan man dako tayo dalhin, brothers and sisters in Christ, sa halip na ikaw ay magutom sa pisikal, sa halip na ikaw ay mabusog sa pisikal na gutom, mas pili natin unahin busugin ang gutom na espiritu. Amen. Amen. Kaya mahalaga po na tayo mga nandito sa Guria Residence, dito sa 4th District, Barangay Pinagsama Taguig, lalo na sa mga nakapanood ng message na ito sa Kapahayagan TV at UGC YouTube channel, sumasa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Natatandaan ko po yung
isang kasambahay, aktibo sa isang charismatic community gaya dito sa El Shaddai. Ang sabi sa kanya ng amo, Yaya o Inday, bukas ng hapon o mamayang hapon, kailangan pag-uwi ko, planchado na yung isusuot ko mamayang gabi doon sa pupuntahan kong event. Then, sinunod naman. Maya-maya, ito namang amo, nagsisimba, nagpupuwi sa Panginoon, ang saya-saya. Maya-maya, then pagdating sa bahay, itong amo na yan, tinanong pa sa charismatic na kasambahay, ang sabi niya, Inday, naplantsahan mo na ba yung isusuot ko mamaya? Ang sabi ng yaya, ay naku po madam, pasensya na po, wala sa mindset ko. Ang sabi ng amo niya, pambihira ka, paplantsahin mo lang, hindi mo pa magawa. Alam niyo, ginawa ng charismatic na kasambahay, nagtaas ang kamay, sabi niya, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Amen. Purihin natin ang malakas sa Panginoon. Hallelujah. Bakit ba tayo? Bakit kailangan pa natin pagsabihan ng masakit? Nakalimutan lang, gaganyanin pa. Totoo o hindi? Oo. Tama po ba o tama? Tama. Kala ko sinungaling. Malakas na papuri kay Yahweh. So that's the second kind of blessing. Those who hunger will satisfy. The third kind of blessed is found in verse 21b of Luke chapter 6. Jesus said, "Blessed are you who weep now, for you will laugh." Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Amen? Amen. Katulad kanina, inihatid na sa huling hantungan yung nagpasimulo ng almusalita, si Father Luciano Belloni. No? Kinuha ng Panginoon last February 2. Amen? Amen. Dahil sa komplikasyon sa skin cancer, tapos nagkaroon pa ng pneumonia, doon nagiging sanhi ng kanyang pagpanaw. Pero hindi tayo nawala ng pag-asa. Amen. Sapagkat ang tangis at dalamhati napapalitan ng galak. Amen. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Remember this. Despite of your loneliness, God gives you love Amen. with joy. Amen. Ika nga sa banal na kasulatan, love, sabi nga daw, laughter is the best medicine. Amen? Amen. Ang galak at halakha
ang siyang pinakamainam na gamot. Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon. Namatay lang yung tao. No? Katulad ng example, namatay ang isang misis na panay ang pakikipagkaibigan sa kapwa. No? Sa isang necrological service, sabi ng isang naghayag ng naghahayag tungkol sa namatay, ang sabi niya, tayo'y nagkakatipo ngayon upang bigyang pugay sa isang babaeng pamilyadong tao. Pagkakaibigan sa kapwa, mapagtulungin, at babaeng may honest. Ito namang lalaki, first time na biyudo, ang ginawa, pinulungan pa yung anak niyang dalaga. Ang sabi niya, anak, tingnan mo ngayong kabaong kung nanay mo ang nandoon sa loob. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Kalungkot na nga, makalimutang ipadama ang kagalakan ng Diyos. Amen. Amen. Sa tao, sa buhay ng tao, mayroong kalungkutan, mayroong kagalakan at saya. Amen. 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 Purihin natin sigaw. Ngayon, ano naman ang ika-4 na uri ng pagiging mapalad? The fourth kind of blessed is found in Luke chapter 6 verse 22. Blessed are you when men hate you, when you exclude you and insult you, and rejected your name as evil because of the Son of Man. Ang ibig sabihin, yaong kinahiya ng mga marurunong dahil sa anak ng Diyos ay mapalad. Amen. Pagtakin nyo, patatandaan ko po yung unang 3 years sa ministry. Isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng ating punong lingkod sa radio station ng DWSI ang nakuhang tumiwalag. At hindi lang yun, pinaratangan pa si Brother Mike ng kung ano-anong kasinungalingan noon. Pero anong ginawa ni Brother Mike? Sumuko na lang ba siya during first 3 years of ministry? Hindi. Anong ginawa po niya? Tumibay pa rin ang pananampalataya. Amen. Amen. Lahat ng mga bagay-bagay, kung ano-ano mga kabaluktutan, kung ano-ano mga paratang laban sa punong lingkod at sa ministeryo ito, akala mo ito totoo, yung pala yung fake news. Amen. Amen. Nang tinignan sa records, kumpleto naman. Bakit? Sapagkat
pinandaan ng punong lingkod ang bilin ng isang negosyanteng Hudyo tungkol sa pangalang El Shaddai. Ang sino mang lait-laitin ang pangalan ng Diyos ay may kaukulang sumpa. Subalit, yang gagamit ang pangalan sa kabutihan ay pagpapalain ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Ganyan tayo sa ministry. Lahat ng mga pagsubok na pagtagumpayan, hindi hinayaan ng Diyos na mabigo ang kanyang lingkod. You know why? Why? Anong dinayda? Sapagkat kasama pa rin natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Ayan, andito rin ang ating kapatid from BCEA. I think mag-anniversary din sila this February. February 21. Uy, next week pa yun 20? 21? Teka, Saturday yun eh. Ha? Friday ba? Okay. Kala ko namin talak ng sa kalenda. Okay. Dadako tayo sa ikalima at huling uri ng pagiging mapalad. Amen. According to Luke chapter 6 verse 23, sabi ni Jesus, "Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven, for that is how their fathers treated for the prophets." Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. The fifth and final kind of blessed is to rejoice and leap for joy. Magalak at lumukso sa tuwa. Amen. 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 Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, sa kabila ng tayo'y siraan ng mga marunong, magalak tayo at lumukso sa tuwa. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, bilang mapalad na tao, dapat lang tayo na lumukso sa tuwa at magalak. Amen. Ang iba naman, lulukso lang sa tuwa. Anong mood nila? Pag ang lundag ay slow mo, ang ibig sabihin, walang ka-joy-joy. Amen. Sige nga, lumukso nga ang iba. Sige nga, lumukso nga kayo. Lumukso kayo ng 10. Huligin natin ang mga kasatangan.
magalak at lumukso sa tuwa. Sabi ni Jesus, bakit kamo? Sapagkat malaki ang ating gantimpala sa langit. Amen. Sabihin ng mga nanonood sa YouTube channels, ano ba naman to? Panay ang lukso. Mga uto-uto pa ito mga taong ere. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, sabi ni San Pablo Apostol, di baling tayo'y mabaliw, alang-alang sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya, upang tayo patuloy na maging mapalad, dito tayo magpo-conclude. Anong oras po mo? 6:35. Kasi baka sabihin ng ating coordinator na si Sister T, baka sabihin brother, baka ma-over ka. Amen. Kanina sa patotoo, sabi niya, Dayo, di man lang kami sinamahan. Ang sabi ko, kasama niyo pa rin ang PDI ninyo. Amen. Kung halimbawa mag-road trip ng linggo, okay lang na kahit hindi na kami sumama. Bakit? Yung araw ng linggo, inilaan para una sa pamilya, pangalawa, para mag-aral ng ihahayag para sa susunod na Sunday Gospel. Kasi kami, hindi po ito pagmamayabang. Hindi po ito sa ako'y nagmamayabang. Never po ako nagmayabang po, sa totoo lang. Kaya inilaan po ang araw ng linggo to make time to learn on how we deliver the good news of the Lord connected to the Sunday Gospel Reflection. Amen. May mga ibang araw, nag-video recorded ako ng mga daily Gospel Reflection na pang-araw-araw. Amen. Kaya ito pong pagbibuhagi ng mga ebanghelyo, dedicated ko po sa ating Panginoon as inspired by the late Reverend Father Peloni. Amen. Amen. Bakit kamo? Kung hindi dahil sa pagiging cyber missionary ng isang misyonerong paring galing Argentina at Pilipinong-Pilipino sa puso niya, saan dadalhin ang ebanghelyo ni Kristo Jesus? Hindi naman pwedeng mauwi sa wala ang mensahe ng Diyos. And I'm very happy that to be part of what I had so called the cyber evangelizer. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Amen. Kayo ba'y nais maging mapalad? Amen na. Kung gano'n, magsitayo na po lahat. Damhin po natin ang presensya ng buhay ng Diyos na siyang napagpala sa ating buhay. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we will
ng blessed and woes. Tunay na aming natutunan tungkol sa 5 uri ng pagiging mapalad ay aming may babahagi sa iba ang mensaheng kapahayagan na galing sa iyo. Salamat po at mo kaming sinamahan, iningatan at ginabayan upang sa pamamagitan ng iyong mensahe ay may bahagi ang iyong tunay na kagalangan sa ngalan mo, Jesus. Pagpalain mo po ang mga nagtaguyod ng iyong gawain sa dakong ito, simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit, manunugtog, at ang mga nagsusuporta sa banal mong gawain. Sila po ay inyong pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala sa ngalan ni Jesus. Taas ang inyong mga daladalahan, kasama ang inyong mga kahilingan at handog, at iba pang bagay na nais pagpalain ng ating dakilang El Shaddai. Diyos amang makapangyarihan, narito po at basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ang inyong mga tanda, himala, kapangyarihan, kapangyarihan at walang tigil na biyay papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel, ang kanilang mga kahilingan. Amin pong inaangkin na lahat ay answered prayer. Basbasan na nila mga anik handog, ibalik sa kanila ng husong takal, siksik liglig at maapaw. At sa aming pansamantalang pakiwahiwalay, paglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin, kaisa ng panambitang panalangin ng aming inang Birhen ng Lourdes at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesus Kristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Everybody say Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. At itaas ang inyong kamay na walang hawak. At malaya tayong magpupuri ng malakas. Tandaan po ninyo mga manggagawa, araw po ng bukas, 2nd Tuesday, workers formation sa Ambel. At the same time, Tuesday, family appointment with El Shaddai. Kaya dapat bago mag-ikalawa ng hapon or maybe 1:45 nandun lahat sa Ambel para masigit tayong matuto bilang mga tinawag ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Amen po ba? Taas ang inyong kamay. Taas ang inyong kamay. Kaya pala natatakpan yung camera eh. Pagtapon ko, ito po ang inyong isisigaw. Mapalad ako. Mapalad ako! Pakiulit ko ng malakas. That the soul now and always
is forever. In the name of the Father. Father pa lang. Ano yan? That's the declaration of our faith. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everyone, and let us give Him thanks with a grateful heart.